Narito ako ngayon sa City of Dreams. Karating ko lang. Sumakay ako ng habal-habal. Actually, angkas pala. 150 na yung pamasahe mula sa condo sa Mandaluyong papunta dito sa Paranaque. Narito na ako bumaba sa harap ng City of Dreams. First time ko dito kasi nga dito gaganapin ang YouTube Creators Camp 2019. Walking distance lang sa Blue Leaf. Nandun yung Blue Leaf doon sa dulo. So pupuntahan natin ngayon. A-attend ako kasi nga may pa-workshop sila, ganyan, para matuto rin tayo. Alam niyo naman, hindi ako na masyadong nag-upload ngayon para kailangan ma-ignite ang ating gana. Kaya tara, samahan niyo ako ngayong araw na to. Ay, princess! Ito, karating mo lang. Tara po. Ano, nagpa-register ka na ba? Hindi pa? Puntahan na natin ngayon. Siyempre, inintay kita. O, tara na, go. Tara, let's go! Sana makapasok tayo. Tara, go! Sa Blue Leaf kami, guys. Alam nyo ba dito, maganda ngayon kasi nga first time ko nang mag-outdoor vlog. Mula ngayong taon, ngayon pala ako mag-outdoor vlog. Kahit nagbohol na tayo. Itong taon na to. Okay. Ayan, nandyan kami ngayon sa, ito, Blue Leaf to, guys. Kasi ang event, merong event ang YouTube. Ayan, may event kami. So, +1 ko si Princess. Kaso nga lang, nung ayaw akong papasukin. ayaw siyang papasukin kasi wala Hindi yung ako na-register. Wala daw yung pangalan niya dun sa registration. Eh, may +1. Kaya, titingnan natin kung makakapasok tayo. Kasi ayaw ko naman pumasok sa loob na walang kasama kasi kinakain ako. Mga sikat yung mga nandun. Alam mo, last time hindi ako nakapunta pero ngayon ulit kami na-invite sa YouTube Creator Camp. So may mga pa-workshop si Mayor ngayon sa amin. So na-invite, nag-register ako. Kaso may +1 kami. Hindi Kaso, ka invited last year? hindi ako invited last year. Anong dahilan? Ano daw, parang redundant na daw masyado. Pero charot lang. Marami pumunta last year. Oo, pumunta siya. Okay. Pero hindi ako invited. Ngayon, pinadala ko ng best friend invitation. niya. Oo. Tapos, ayun, papasok kami sa loob. Kaya lang ayaw akong papasukin, so siya lang ang Kasi papasok bakit daw? Dahil hindi niya ako na-register. Hindi mo ako na-register. May +1 kasi, pakita mo yung email, may +1. Pero ngayon, pagdating sa loob, hindi kami pinapapasok. Ayaw ko naman pumasok na ako lang mag-isa kasi kakainin ako ng mga... Wala daw ako sa list. Oo, kaya antayin natin mamaya, baka makapasok. Hindi rin ako papasok pag wala, magagala na lang kami sa Mall of Asia. Pag hindi kami makapasok ngayon. Tara, go! Creator and artist development team, and I'm so happy to see so many familiar and brand new faces on the stage today. Speaking of new faces, to my left today, I want to discuss Pakita mo. house rules today. Girl! Hi! Hi guys! Nandito kami sa YouTube. Ang laki ng event dito. Nandito kami 1 PM. Tapos na kami kumain, guys. Ang daming pagkain, mga masasarap, may pangmayaman. Kaya hindi ako sanay kasi pangmayaman. Pangmayayaman din yung mga nandun. Kaya umalis na ako kasi medyo hindi ako sanay sa mga pangmayaman na mga ganitong event. Girl, hindi ako sanay. Sanay ka na. Bakit? It's gonna be the start of... Ay, gusto ko yan! Gusto ko yan! Gusto ko yan! Of your poverty. Bakit tinanap tapos eh? Kaya habang meron, sanayin mo lang yung sarili mo. Na manghingi. Na Napipila. meron kang kinakain na masarap. Kasi nga next time, tuyo na lang, ganun. Alam niyo naman ako sa pang-araw-araw ko sa micro-living, puro tuyo. Alam, natutuwa ako ngayon kasi nakakuha ako ng ring light, girl. Ayan, may ring light Parang wala na. namang pinagbago, friend. Ito tuto ko sa akin, ayan oh. Kasi meron nakatapat tayo Ayan, sa nakatapat tayo sa bintana. ilaw. Ayan oh. Pakita ko lang sa inyo guys kung ano yung mga ganap. Tingnan mo. Ayan oh. Oh, tara na, go, bumaba na tayo, baka mahuli tayo ng
Nagpaalam lang kami dito talaga, pero pag mapahiya kami dito, pag pinababa, tara na, go na tayo sa baba. Go. Baka sa settings lang yan. Ngayon May 26, alas 10 na ng umaga, kagigising ko lang. Dumating ako dito kahapon, mga alas 6 na lang hapon kasi umalis kasi ako doon sa event, siguro mga 4:40, mga ganon, kasi nag-usap pa kami ni Princess, ganyan, banding-banding. Tapos so siya pauwi na sa kanyang sa kanyang apartment, tapos ako umuwi na ako dito sa Mandaluyong. Biruin nyo, it took 40 minutes from MOA going here. Hindi na kami nag-EDSA, nag-grab ako, 183 pesos yung pamasahe. Umikot-ikot kami papuntang Shaw Boulevard, parang nang makarating dito, hindi na kami nag-EDSA. So, sobrang pagod. Napapansin ko talaga na mabilis na akong mapagod ngayon. Nakatulog ako, biruin mo, nakatulog ako sa sasakyan hanggat sa makarating na ako dito. So, ang isa lang sa mga isi-share ko na natutunan ko sa workshop, alam nyo naman, lately, hindi na ako masyado frequent. Yung frequency ko ng pag-upload kung dati nagti 3 times a day ako, sobrang ngayon, umabot ako sa point na every week na lang, so 4 times a month. Ngayon, inabot na talaga sa point na twice a month na lang talaga ako nag-upload. Hindi ko alam kung burnout ba or nawalan ako ng gana kasi nga 'di ba na-demonetize ako last 2 months ago na binalik din naman ng YouTube. So, parang medyo nawalan lang ako ng gana sa pag-upload. And good thing kasi may mga pa-event sila na ganito kasi it ignites the feeling na dapat ma-motivate ka rin at ganahan ka rin na mag-create ng mga content. But again, ang una kong mga ina-upload naman is about my life, about my travel, about my diary, ganyan. At nagkaroon ako bigla ng category or niche doon sa channel ko about micro-living na kayo mismo yung nakaka-discover na yun pala yung mga mabibenta ng mga ginagawa ko. But lately, umabot sa point na parang hindi na ako nag-e-enjoy siyang gawin, na parang madaming nagme-message sa akin na, Tansyong, I miss you. Tansyong, kailan ka ulit mag-upload? Nami-miss ka namin dito sa US kasi ikaw lang yung pinapanood namin na parang nakakatuwa, na parang nagkakaroon kami ng access sa Philippines, parang ganun. Pero sa loob-loob ko, sobrang nakakatuwa kasi hindi ko naman ibig sabihin na, hindi ko naman na in-upload yun para talagang, alam mo yun, panoorin yun ng panoorin. Pero parang dumating ako sa point na bakit parang nagiging obligasyon ko ang pag-upload. Na pina-question ko, bakit parang obligation siya na hindi pa naman ako ganun kadami na subscribers, 6,000. Pero parang, bakit hindi na ako nag-e-enjoy? Kaya sabi ko nga humingi rin ako ng pasensya guys kasi nga may mga nag-chat din sa akin na mga unit owners sa iba't ibang condo na parang gusto nilang ipa-feature. Pero ako parang gumagawa ako ng paraan na medyo busy ako, which is totoo naman dahil nga full-time employee ako. At totoong you cannot really worship two gods at the same time. Kasi yung pagiging full-time employee ko, ito rin kasi yung bread and butter ko para makabayad ako ng bills dito sa condo, dito sa mga amortization ko, sa mga kuryente, tubig, aircon, mga ganon. So, parang sabi ko na my earning in YouTube out of this small YouTube lang naman, sideline lang naman yan, na hindi ko naman talaga isipin na parang pera-pera lang yung unang reason bakit ako nag-YouTube. Nagtutuwa lang ako kasi nga parang ang sarap maggumawa ng mga video kasi nga at the end of the day, pag tumanda ka, pag nasa rocking chair ako, papanoorin ko na lang yung mga luma kong video. Yun talaga yung una kong purpose kasi college ko pa lang naman ako, nag-YouTube na ako, wala pang kaperahan nun. Parang yung mga luma kong video, ina-upload ko lang siya sa YouTube dahil wala akong USB. Sa sobrang dami ko ng video, hindi ko alam kung saan i-store, ina-upload ko sa YouTube para pwede kong i-download anytime, parang ganun. So, lately lang naman yun kasi may kaperahan. So, parang dumating sa point na parang nagkaroon na, tumaas kahit paano yung mga nanonood sa akin at naniniwala saan, parang dumating sa point na hindi na ako nag-enjoy sa mga ginagawa ko, parang naging obligation siya. Every time na pagaling ko sa trabaho, every weekend, instead na mag-shoot ako or mag-edit ako, kasi dati nagti 3 times a day, 3 times a week ako upload, parang sabi ko, gusto ko na lang manood ng Netflix, enjoy ko na lang yung buhay ko, kasi nga, dumating rin ako sa
sa point na naging adult, parang adulting ka na instead na mabilis kang mapagod. Like kahapon, na-test ko kasi ang last na event ko na puntahan is last 2 years ago. Sobrang active ko para tumbling, ganyan. Parang ngayon, parang ang bilis ko nang mapagod kahit nakatayo ako ng pangmatagalan. Parang nangangala yung tuhod ko. 32 na ako, pero parang ang bilis ko nang mapagod kumpara nung mga 10 years ago nung kabataan ako. So, sabi ko, parang kaya ko ba bang mag-YouTube? Kaya ko ba bang maging makulit? Kaya ko ba bang magkulit sa content ko? Kasi nga parang yun yung nagiging nakikita ninyo sa akin na parang natatawa kayo sa akin. Pero parang sabi ko, yung nakaka-attend ako kahapon at isa doon sa mga workshop, 3 kasi doon subject matter ang pagpipilian mo. Well-being, monetization, or yung kaperahan, or yung production or how to produce. Pinili ko yung well-being na subject. So, kasama ko si Princess. Si Princess doon siya napunta sa production kasi yun yung pinili niya or yun yung na-assign sa kanya. Ako talaga pinili ko siya during registration na well-being yung priority ko. So doon ako napunta doon sa event ng well-being, and then we discussed about our we evaluated ourselves, lahat ng mga YouTuber na pinili. Yung mga kaklase ko doon na parang ano bang status ko ngayon financially, ano bang status ko ngayon physically, anong emotionally, yung creativity ko, ano bang status namin ngayon. So lahat in-evaluate ko, mga less than 5 siya. So parang, and then 6 months from now, tinanong kami, ano ba saan ko makikita yung sarili ko 6 months from now? Of course, 6 months from now, positive talaga yung iniisip ko na okay, yung financial, emotional, physical, na dapat alagaan ko rin yung sarili ko, physically, emotionally, and also socially. At saka, ang hirap lang kasi ang challenge ko dito is full-time employee ako. Hindi naman ako pwedeng basta-basta lang sumabak sa gera na wala akong laban, di ba? So kung i-give up ko yung trabaho ko for the sake of YouTube, and then my YouTube is not yet stable enough to subsidize to pay my bills, to pay my amortization, kung ano nung mabayaran ko, and then ito pa, parang biglang ma-demonetize ako for about ilang months, like 2 months ago. Parang kini-question ko yung security na kung i-full time ko yung gagawin ko na mahal ko at natutuwa akong gawin, which is paggawa ng mga video, kaya ko bang mabuhay as quality as I am right now? So hindi naman na simpleng buhay lang naman ako ngayon, pero what if kung mag full-time YouTube ako? Kaya sabi ko, pinariority ko yung trabaho ko kasi parang well-paid naman ako sa trabaho ko, nakapagbayad naman ako sa mga kung anong dapat kong bayaran, and nakakain ko naman kung ano yung mga gusto kong kainin. It's just that I always look back doon sa tanong na bakit ako nag-YouTube? Bakit ako, obligasyon ko ba na mag-upload dahil gusto kong magsumikat or magpasikat or kung ano man, or ginawa ko to dahil masaya ako sa ginagawa ko? Yun yung tinatanong ko during nung nag-workshop sa well-being, and then it brings me to a statement na kaya ko siya ginawa nung una dahil gusto kong mag-gather ng memories ng kung ano man yung development ko mula nung ganitong edad ako hanggang sa ganito, para makita ko naman yung sarili ko pagtanda ko, pag nasa rocking chair ako. Pero sabi dahil nga naging maraming nanonood, maraming nag-PPM sa Facebook kung kailan daw ako mag-upload ulit, parang nape-pressure ako. Pero ang yabang-yabang, parang ang arte-arte ko naman, nape-pressure ako, 6,000 lang naman yung subscriber ko. Pero malaking bagay rin kasi sa akin kayo nga na parang naniniwala sa akin. Parang hindi ko talaga alam, parang humihingi rin ako ng mga pasensya doon sa mga nag-PM sa akin na kailan daw ako next time mag-upload, or bakit hindi na ako nag-upload. Sorry talaga, sorry, sana maintindihan niyo kung mag-unsubscribe kayo, wala akong control dyan, pero humingi lang ako ng pasensya guys, kasi parang kung kayo napapagod din kami. Always go back to the reality na, well, passion will always make you happy, but at the end of the day, your job that pays your bill matters the most. Yun lang naman. Pero kung hindi pa naman sapat yung passion ko para sustentuhan yung buhay ko, so kaya hindi lang ako ganun ka-frequent pag-upload. Pasensya na guys, sobrang pasensya talaga. Maintindihan ko na yung struggle ko nitong mga nakaraang buwan sa hindi na ako frequent pag-upload dahil naka-attend ako ng workshop sa YouTube. And then, ayun, maraming salamat. Maraming salamat talaga sa pagsama kahapon. Ngayon, mamaya, meron akong attendan na fan fest. It's parang concert naman ng mga sikat na mga YouTuber. So, attend ako kasi nga suportahan ko si Brain Technology kasi kaibigan ko siya. So, pupuntahan ko siya sa MOA mamaya. So, sana makapag-vlog ako kahit konti lang, saglit, mga 5 minutes na kung ano mga happenings namin para lang may pakita sa inyo. Kasi at least sayang naman iba kung hindi ko kayo dalhin doon. So, maraming salamat guys. Thanks so much for watching. This has been Jonathan Urbuda saying keep smiling because life is worth celebrating for. Bye! Na-miss ko kayo. Grabe, sobra. Nako.